Kinikilala po namin, Panginoon, aming Ama. Sa aming mga sarili, hindi po namin kayang unawain ang iyong mga salita. Maliban lamang po, Panginoon, ang iyong Holy Spirit ay kumilos sa puso ng bawat isa sa amin. Ang aming gagawing ito ay walang magiging pakinabang sa amin. Kaya naman, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Sa tulong ng iyong Holy Spirit ay ipakita mo sa amin ang aming Panginoong Yesus. Sa maraming kailangan namin, Panginoon, ito ang pinaka-importanting kailangan namin. Ang makita namin ang aming Panginoong Yesus. I-glorify mo po ang aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Basahin po natin. Verses 14 hanggang 21 ng Efeso chapter 3. Verse 14. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa Kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo'y pagkaloob niya ayon sa kayamanan ng Kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob, upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung papaanong kayo'y naguugat at tumitibay sa pag-ibig. Aking idinadalangin na magkaroon kayo ng kapangyarihang matarok kasama ng lahat ng mga banal, ang luwang, haba, taas at lalim, at upang makilala ang pag-ibig ni Kristo na higit sa kaalaman, upang kayo'y mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ngayon, sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa Iglesia at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi magpakailanman. Amen. Ang sulat ni Apostol Pablo sa Efeso ang kinoconsider ng maraming mga commentators na ito ang pinakamatayog na sulat ni Apostol Pablo sa New Testament. Kung mapapansin po natin, walang ina-address na problema, error o controversy si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Efeso. Pine-present niya lamang ang most concentrated exposition ng Christian doctrine posible sa buong Biblia. Kilala din ang sulat ni Pablo sa Efeso sa kadakilaan ng mga panalangin niya. Una sa chapter 1, na pag-aralan po natin ito, na idinalangin niya na ma-enlighten ang mga Ephesians upang makita nila ang mga spiritual blessings na nakamit ng Triune God para sa kanila. Sa chapter 3, na ito ang pangalawang panalangin ni Apostol Pablo na ating pinag-aaralan, dinadalangin ni Apostol Pablo na maranasan ng mga Ephesians, maranasan natin tayong mga mananampalataya ang mataas na level
ng spiritual maturity. Ang klase ng maturity na pwedeng ibigay ng Panginoon sa isang taong makasalanan na pinatawad sa mundong ito. Sa panalangin na ito, ipinapakita sa atin ng Panginoon ang kanyang kalooban para sa ating mga mananampalataya kay Jesus. Masisilip natin sa panalangin ito ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians ang malinaw, ang eksaktong essence ng Christian experience. Ito ang summary ng layunin ng Panginoon para sa ating mga mananampalataya. Ang maranasan natin ang pinakamataas na Christian experience. Mataas na kalidad ng pananampalataya. Kung saan lahat tayong mga mananampalataya ay mapuno ng lahat ng kapuspusan ng Diyos. Ang katuparan ng panalangin na ito ni Apostol Pablo ay nakadepende po sa ating triune God. Ang panalangin niya ay naka-address sa ating Diyos Ama na isend niya ang kanyang banal na Espiritu na sa pamamagitan ng Holy Spirit ay mag-dwell, manahan ang ating Panginoong Yesus sa puso ng mga Ephesians, sa puso ng mga mananampalataya. Kung papaanong ang ating kaligtasan ay trabaho lamang ng triune God, ganun din ang kanyang kilos o trabaho sa ating puso. Na ang ating growth ay nakadepende po sa work ng triune God sa ating mga buhay. Tama, meron tayong part na dapat gawin sa ating sanctification. Nandiyan ang ating active na pananampalataya, ang ating daily devotion, ang ating obedience, ang paglakad natin na nakaayon sa kalooban ng Holy Spirit. Pero ang mga ito ay tugon lamang natin sa kinikilos ng triune God sa ating buhay. Sa mga pag-aaralan nating prayer request ni Apostol Pablo, pataas ng pataas, paangat ng paangat, ang level of Christian experience na idinadalangin niya na maranasan ng mga Kristiyano sa Efeso. Marami sa atin, sa ating pag-aaral, marirealize natin, hindi pa natin naranasan ang ganitong klaseng experience na sinasabi ni Apostol Pablo. Na ito ang inaasam niya na marating nating mga mananampalataya, na ito ang idinadalangin niya sa Diyos Ama. Posible na ikaw ay isang Kristiyano at matagal ka ng mananampalataya, pero hindi mo pa naranasan ang sinasabi ni Apostol Pablo na mataas na kalidad ng Christian experience. Hindi po intention ng Panginoon na i-discourage tayo. Manlumo o pagdudahan natin ang ating kaligtasan. Merong tamang lugar ang self-examination. Merong tamang lugar na i-check natin kung tayo ba ay nasa pananampalataya. Pero sa ating pag-aaral, kapag maunawaan natin kung ano at makita natin ang mataas na level ng Christian experience, na ito ang gustong iparanas sa atin ng Panginoon, at makita rin natin ang ating mga sarili na malayo pa tayo sa gustong maranasan ng Panginoon para sa atin. Makita natin kung gaano kababa ang level
ng ating maturity. Kung gaano tayo namumuhay na dukha spiritually. Ang tamang tugon po natin ay hindi ang ma-discourage. Ang tamang tugon ay magpursige tayong magdepende. Manalangin sa Triune God, sa ating Diyos Ama. Dahil ito ang kanyang kalooban para sa atin, idalangin natin na iparanas niya sa atin ang mataas na level ng Christian experience. At ito ang willing na gawin ng Holy Spirit sa atin. Kung papansinin po natin, lahat ng idinadalangin ni Apostol Pablo ay totoo na sa isang mananampalataya dahil sa kanyang pakikipag-isa kay Jesus. Dinadalangin ni Apostol Pablo na tulungan tayo ng Holy Spirit upang maranasan natin ang resurrection power ng ating Panginoong Jesus. Hindi ba sinasabi sa atin ng New Testament na dahil sa pakikipag-isa natin kay Jesus ay available sa atin, nasa sa atin ang resurrection power ng ating Panginoong Jesus. At idinadalangin ni Apostol Pablo na manahan sa ating mga puso ang Panginoong Jesus. Hindi ba malinaw na sinasabi ng New Testament na kapag tayo inanampalataya, ay automatic magdudwell, mananahan sa atin ang Holy Spirit. Pero pinagpipray pa rin niya na manahan sa inyo ang Holy Spirit. Ang sabi niya, maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ba, kaya nga tayo nanampalataya kasi naunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Alam niyo po ba, sinasabi sa Colossus chapter 1, verse 27, na ang buong kapuspusan ng Diyos ay nagdudwell sa ating Panginoong Yesus. At ang ating Panginoong Yesus ay nagdudwell sa atin. Ang ibig sabihin, nasa sa atin na ang buong kapuspusan ng Diyos. Ang punto na gusto ko pong makita natin, itinadalangin lang ni Apostol Pablo na kung ano yung nakamit ng ating Panginoong Yesus sa krus, na objectively ay totoo sa atin, idinadalangin niya na maranasan natin. Maging totoo sa ating experience. Ang sabi ni Tim Keller, posible na meron kang millions of dollars sa iyong bank account. Sa ganung aspeto, ikaw ay mayaman. Pero kung hindi ka nag-withdraw, hindi mo mararanasan na meron kang maraming salapi. Ang isang mananampalataya, meron siyang billions of spiritual blessings na nakabangko sa kanyang pangalan. Ang problema, hindi tayo nag-withdraw. Magkaiba ang alam natin ang salita ng Panginoon. Meron tayong intellectual knowledge sa Word of God, pero hindi natin nararanasan. Iba ito sa meron tayong knowledge at nararanasan natin. Ang goal ng Panginoong Yesus, ng Holy Spirit, sa ating pag-aaral, pagkikinig ng salita ng Panginoon, ang reason kung bakit ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili sa atin, sa Word of God, ay para maranasan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Isang natutunan ko by experience, ang ibig sabihin, nagkamali ako at nag-learn ako. Hindi mo pwedeng ipagmalaki ang anumang alam natin sa salita
ng Panginoon. Maliban sa ito ay biyaya ng Panginoon sa atin, kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki, tinitignan ng mga tao kung nakikita ba sa ating buhay ang ating ipinagyayabang. Babalik at babalik sa atin. Ang katotohanan ay marami sa ating alam, hindi pa natin nararanasan. Tayo mismo sa ating pagmamayabang, sinisira natin ang ating sarili. Malinaw na sinasabi sa atin na tuwing nag-aaral tayo at nakikinig ng salita ng Panginoon, palaging merong humility. Palaging nakapostura tayo na nagdidepende sa Panginoon sa panalangin. Na anuman ang nire-reveal ng Panginoon sa atin, Panginoon, sa tulong ng iyong Holy Spirit, i-apply mo ito sa aking buhay. Iparanas mo ito sa akin. Kailangan nating maranasan ang mga katotohanang alam na natin upang maging pakinabang sa atin at magbigay ng luwalhati sa Panginoon. At ito ang layunin ng Panginoon kung bakit niya ni-reveal ang kanyang sarili sa atin. Ganito ang idinadalangin ni Apostol Pablo para sa mga Ephesians. Ang iparanas ng Panginoon sa kanila at sa atin ang mga spiritual na katotohanan na nasa sa atin na dahil nakamit na ito ng ating Panginoong Yesus. Unang prayer request ni Apostol Pablo na pag-aralan natin, ang sabi nga na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. Kailangan natin ang power ng Holy Spirit upang maisapamuhay natin ang ating pananampalataya. Maging kamukha tayo ng ating Panginoong Yesus, masunod natin ang kanyang kalooban. At ang power na ito ay nag-ooperate sa ating inner being sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa susunod na request sa ating pagpapatuloy, sasabihin sa atin ni Apostol Pablo kung ano ang magiging resulta kapag ang Holy Spirit ay ipinaparanas niya sa ating puso ang kanyang kapangyarihan. Verse 17, ito ang magiging resulta. Ito ang goal ng Holy Spirit upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa request na ito ni Apostol Pablo na dalangin niyang manahan sa ating mga puso ang ating Panginoong Yesus, ito ang main idea ni Apostol Pablo patungkol sa Christian experience. Sa Galatia chapter 2, verse 20, ang sabi niya, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Dalawang tanong na kailangan nating masagot patungkol sa request na ito ni Apostol Pablo. Una, papaano mananahan sa ating mga puso ang Panginoong Yesus? Hindi ba sinasabi ng Bible na pagkatapos ng kanyang resurrection, siya po ay nag-ascend sa langit at nakaupo ngayon sa kanang kamay ng Diyos Ama. Physically, ang ating Panginoong Yesus ay nasa langit, nakaupo sa kanang kamay ng Diyos Ama. So, papaano siya mananahan sa atin? Sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sa ministry ng Holy Spirit sa atin. Ito ang reason kung bakit ang unang request ni Apostol Pablo ay maranasan muna natin ang power ng Holy Spirit sa ating inner being upang manahan, magdwell ang Holy Spirit, ang ating Panginoong Yesus sa atin. Ito ang ministry ng Holy Spirit. Ang kunin niya
ang person and work ng ating Panginoong Yesus at i-apply niya sa ating mga puso. Maging totoo sa atin ang mga attributes ng ating Panginoong Yesus. Ang kanyang pag-ibig, ang kanyang holiness, ang kanyang compassion, at maging totoo sa atin ang kaligtasan na nakamit ng Panginoong Yesus sa cross. Ito ang ministry ng Holy Spirit sa atin. Ang kunin niya ang ating Panginoong Yesus, ang kanyang persona, at ang kaligtasan na nakamit niya sa krus at i-apply sa atin. Ito ang tunay na pagiging spiritual. Ito ang sinasabi na kailangan nating maranasan ang kilos ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ang ibig sabihin ay nagdudwell ang Panginoong Yesus sa ating puso at siya ang nagahari. Kapag ang isang professing Christian o isang iglesia, palaging binabanggit niya ang Holy Spirit at ang itinataas niya ay ang Holy Spirit, ibig sabihin hindi po present ang Holy Spirit. Ang tunay na ministry ng Holy Spirit, ang kanyang desire ay ang maitaas. Hindi ang kanyang sarili, kundi ang Panginoong Yesus. At ang salvation na nakamit ng Panginoong Yesus para sa mga makasalanan. Sa John chapter 16, verse 14, ang sabi po, luluwalhatiin niya ako, ang nagsasalita po dito ay ang Panginoong Yesus, patungkol sa Holy Spirit. Sapagkat kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipahayag niya. Alam nating kumikilos ang Holy Spirit sa ating iglesia, sa ating buhay, kapag itinataas niya o namamagnify ang ating Panginoong Yesus at ang gospel, ang kaligtasan na nakamit niya sa krus. Ito ang tanging ministry ng Holy Spirit, ang i-reveal sa atin ang Panginoong Yesus. Pangalawang tanong na kailangan nating masagot. Bakit dinadalangin ni Apostol Pablo na manahan ang Holy Spirit sa atin sa pamamagitan, manahan ng Panginoong Yesus sa ating puso sa pamamagitan ng Holy Spirit, kung sinasabi ng Biblia na kung tayo ay mananampalataya na, ay nagdudwell, nananahan na ang Panginoong Yesus sa atin. Sa Roma chapter 8, verse 9. Ang sabi ni Apostol Pablo, ngunit kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. So kung ikaw ay Kristiyano, automatic, ang Panginoong Yesus ay nagdudwell sa iyo. So ang ibig sabihin, ang idinadalangin ni Apostol Pablo na manahan ang Holy Spirit sa mga Ephesians na mananampalataya na, ito po ay hindi tumutukoy sa ating kaligtasan, sa unang paglapit natin kay Jesus. Ito po ay tumutukoy patungkol sa ating sanctification. Kung paano tayo mag-grow sa ating pananampalataya. Si Charles Hodge ang nagsabi, the indwelling of Christ is a thing of degree. Tama, ang ating Panginoong Yesus ay nananahan na sa atin. The moment na tayo ay nanampalataya ng tunay sa ating Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng Holy Spirit, siya ay nagdwell na sa ating mga puso. Pero ang pananahan ng Panginoong Yesus sa puso ng isang Kristiyano ay nag-i-increase sa degree. Si John MacArthur ang nagsabi, hindi lang basta nasa tahanan ng ating puso ang ating Panginoong Yesus. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang Panginoong Yesus ay komportable.
At home siya sa ating puso. Permanente siyang nananahan sa ating puso. Hindi bilang isang bisita, kundi isang family member. Ang ibig sabihin po, ang nire-request ni Apostol Pablo ay maging komportable ang Panginoong Hesus sa puso ng mga Ephesians. So, ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito, hindi lang yung presence ng Panginoong Hesus sa ating mga puso, kundi yung quality ng kanyang presence sa ating mga puso. Pwedeng ang ating Panginoong Hesus ay nagdudwell, present ang Panginoong Hesus sa kanyang puso, pero hindi siya comfortable. Hindi at home ang Panginoong Hesus sa ating mga puso. Ang salitang manirahan, sa English po, to dwell, sa sinasabi po ng mga commentators, sa Greek verbs daw, may dalawang salita na parehas na ang translation ay to dwell. Ang unang Greek verb, ang tinatawag na paroikeo, ito ay mahinang version ng salitang to dwell. Ang ibig sabihin lang ito ay pagbibisita ng isang stranger. Mahina. Pero yung ginamit ni Apostol Pablo na katoikeo, na ang translation din sa English ay to dwell, ang ibig sabihin, manahan ng permanente. Permanente. So ganito ang hinihiling ni Apostol Pablo sa ating Diyos Ama, na sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit, manahan ng permanente, komportable ang Panginoong Hesus sa puso nating mga mananampalataya. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Hesus ang naghahari sa ating buhay. Ang ibig sabihin, matransform tayo sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Si Donald Carson ang nagsabi, nung una tayong manampalataya sa ating Panginoong Hesus, at siya ay nagdwell, nanahan sa atin, sa pamamagitan ng power ng Holy Spirit, nadatnan niya ang ating puso na maraming sira. Maraming nangangamoy. Yung pagka-design ng ating inner being, marami sa design ng ating puso ay hindi nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya hindi komportable ang Panginoong Hesus. Ang magandang illustration nito, sa ating mga Pilipino, ito ang ating kustumbre. Sa isang pamilya, ang lumang bahay ay mapupunta sa bunso. Kung sino ang bunso, siya ang magmamana ng lumang bahay. Kapag ang mga magulang ay namatay, ang bunso kasama ang kanyang asawa ay lilipat sa lumang bahay. Doon sila titira. Pero dahil ito ay lumang bahay, marami ng sira, mahina na. Yung bubong, meron na naglilik. Yung faucet, naglilik din. Yung pintura, halos wala na. Inaanay na yung mga amba at mga cabinet. Ano pa? Merong nangangamoy na patay na daga. So lilipat pa rin sila. Pero hindi sila komportable. Hindi sila komportable. At habang sila ay nakatira doon, gagawin nila, i-repair nila paunti-unti yung mga sira. Pipinturahan nila yung bahay na nakaayon sa kanilang taste at gusto. Hanggang sa dumating na maging komportable sila. Kasi maayos na yung bahay, nakadesign na ayon sa kanilang gusto.
Alam niyo po ba, ganun din ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin. Nire-repair niya yung mga sinira ng kasalanan sa ating buhay. Masyadong madami yung sinira. Masyadong madami ang dapat na i-repair. Ang reason ay para ang ating Panginoong Yesus ay maging komportable sa ating puso. Isang booklet na merong title na ganito, My Heart Christ Home. Pinipicture niya ang buhay ng isang Kristiyano na parang isang bahay kung saan pinapasukan ng Panginoong Yesus ang bawat kwarto. Ang Panginoong Yesus ay pumasok sa library. Ito ang ating mind. At nakita niya ang maraming maling paniniwala, maraming imbalance na doktrina, at maraming mga information na basura. Hindi naman mali pero walang pakinabang. So ang ginawa ng Panginoong Yesus, tinapon niya lahat ng mga ito at pinalitan niya ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Pumunta naman, susunod ang ating Panginoong Yesus sa dining room, na ito ang ating appetite, yung ating desire. Nandito yung mga iba't ibang desires natin. Nakita niya yung mga sinful desires. Yung pride, yung greed, yung lust, yung selfishness. Ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, pinalitan niya ito ng mga godly desires. Humility, meekness, love, selflessness. Pagkatapos, pumasok naman ang ating Panginoong Yesus sa living room. At nakita niya doon yung mga worldly company at pinalitan niya ng godly fellowship. Tinignan din niya yung closet. At nandun nangamoy yung mga maraming nakatago at ini-enjoy na kasalanan. Dali-daling inilabas at itinapon ang mga ito. Ganito ang ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay, sa ating mga mananampalataya. Nasa pamamagitan ng pananampalataya, ang sabi ni Apostol Pablo, ang ibig sabihin, pagtitiwala, pagsasubmit natin sa kalooban ng Panginoon, ay nire-repair ng Holy Spirit. Inaalis yung mga nangangamoy. Sinishape ang ating puso sa wangis ng ating Panginoong Yesus upang sa ganoong paraan ay maging komportable, maghari, masunod ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Sa John 14:21, buksan po natin ang ating mga Biblia dahil importante ito. Sa John chapter 14 verse 21. Basahin po natin. Siyang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga iyon ay siyang nagmamahal sa akin. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama. At siya'y mamahalin ko. At, ito po yung importanting word, at ihahayag ko ang aking sarili sa Kanya. Yung salitang ihahayag, ito yung the same na sinasabi ni Apostol Pablo na kung ang isang mananampalataya na out of love sa ating Panginoong Yesus ay regular na merong devotion sa word and prayer at sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ang sinasabi po ng ating Panginoong Yesus ay ipapakita niya sa atin ang kanyang glory. Ima-manifest niya sa atin ang kanyang sarili. Kapag ang isang mananampalataya po, sumusunod siya
pinapatay niya ang kasalanan sa kanyang buhay at malusog ang kanyang relationship sa ating Panginoong Yesus dahil consistent siya sa kanyang pag-aaral, meditation, prayer, self-examination. Ang bunga nito ay nagiging komportable ang ating Panginoong Yesus. Na ang sinasabi ni Apostle John, na ang Panginoong Yesus ang nagsabi, i-reveal niya sa atin ang kanyang glory. Ang ibig sabihin po nito na i-reveal ng Panginoong Yesus ang kanyang glory sa atin, ibig sabihin, magiging totoo sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Na kapag narinig mo o binasa mo na sa kabila ng iyong pagkamakasalanan, bakit ka inibig ng Panginoon? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa iyo. Mag-i-strike ito sa iyong puso, magdudulot ito ng joy sa iyo, at alam niyo po ba, magkakaroon ka ng power na ibigin sacrificially yung ibang tao. Kapag narinig mo o nakita mo sa salita ng Panginoon na pinatawad ka sa maraming mga kasalanan na ang deserve mo ay dalhin ka ng Diyos sa impyerno, kapag nag-work ang Holy Spirit at gawin niyang totoo ito sa atin, alam niyo po ba, mas mahirap ang hindi magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Kapag nabasa mo na meron kang hope, na ikaw ay temporary lamang sa mundong ito, at merong glorified body, naghihintay ang Panginoong Yesus sa langit, at dadalhin ka niya sa bagong langit at bagong lupa, maharap ka man sa matinding karamdaman, mamatay ka man, kahit ang kamatayan ngayon sa iyo, nagbibigay ng excitement. Kasi totoo sa iyo yung hope mo. At applicable yan sa lahat. Sa Roma chapter 14, basahin po natin, importante po ito. Roma chapter 14, verse 17. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan, rest, at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ang ibig sabihin po nito sa atin, kung ito pala ang picture ng paghahari ng Panginoong Yesus sa ating puso, kapag ni-reveal ng Holy Spirit ang glory ng ating Panginoong Yesus, magbubunga ng righteousness sa atin. Hindi lang basta righteousness, magbibigay ng rest, kapayapaan sa ating puso. Hindi lang yon, magbibigay ng joy, satisfaction sa ating kaluluwa. Alam niyo po ba, ito yung hinahanap natin. Alam man natin o hindi. Sa maraming ginagawa natin sa mundong ito, ang motivation na gusto nating maging masaya, ito ang nag-drive sa atin. Kung bakit kapag nakita mo sa isang bagay na kung iniisip mong magiging masaya ka sa isang gawain ito, magpapakamatay ka para makuha mo lamang yan. Ito yung reason kung bakit maraming mga tao nagpapakamatay sa trabaho dahil gusto nilang maging masaya. Ganito tayo dinisenyo ng Panginoon na merong malalim na balon sa ating kaluluwa na tanging ang Diyos lamang ang makakapuno nito. Hanggang hindi natin maranasan ang Panginoong Yesus sa ating puso, hanggang hindi punan ng Panginoong Yesus ang ating puso, palagi tayong naghahanap. At ito ang reason kung bakit ini-invest natin ang ating buhay sa mga bagay na walang kwenta. Kapag naranasan ng isang mananampalataya na makilala niya, maging totoo sa kanya ang glory ng Panginoon, alam niyo po ba,
mariresolve ba ang marami nating problema? Mariresolve ba ang marami nating problema? Magiging tama ang buhay natin. Magiging kamukha natin ang Panginoong Hesus. Nandito ka pa sa mundong ito, parang nasa langit ka na. Kapag naranasan natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, hindi importante kung ano ang kalagayan natin. Mayaman ka man o mahirap, hindi nagmamatter. Ang importante sa iyo, ikaw ay masaya sa Panginoon. Ang nagbibigay ng confidence sa iyo, hindi kung ano ang katayuan mo sa buhay. Ang nagbibigay ng confidence sa iyo ay ang relationship mo sa Panginoon. Hindi mahalaga kung ano ang opinion ng ibang tao sa iyo. Dahil mas mahalaga at ang totoo sa iyo kung ano ang opinion ng Diyos sa iyo sa pamagitan ni Kristo. May karamdaman ka, malapit ka na mamatay, magbibigay pa yan ng excitement sa iyo dahil makakasama mo ang Panginoong Hesus. At magkakaroon ka ng strength sa paglilingkod. Bakit? Alam niyo po ba kapag meron tayong joy sa paglilingkod, hindi natin mararamdaman yung pagod. Kaya merong strength. Kaya magpapatuloy ka sa paglilingkod. Anumang paghihirap, pagsubok na maranasan natin sa mundong ito, alam natin, walang ano o sino man ang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Mananatili tayong confident, magpapatuloy tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. Kahit sino pa ang magbanta sa atin, alam natin na kahit ang mga ito ay ginagamit ng Panginoon para sa ating ikabubuti. Ganito ka-secured ang buhay ng isang mananampalataya. Walang sino o anuman ang pwedeng sumira sa isang mananampalataya. Ang problema natin, hindi natin nakikita ang glory ng Panginoong Hesus. Kung ganito pala ang dinadalangin ni Apostol Pablo, masasagot natin yung marami nating tanong. Dalawang situation na posibleng kinaharap ng isang mananampalataya at maunawaan natin ngayon. Una, bakit meron naman akong alam sa salita ng Panginoon, alam ko din ang gospel. Regular naman ako nagpipray sa aking devotion. Bakit hindi ko nararanasan ng joy? Bakit walang satisfaction? Kapag nagpipray ako, parang kinakausap ko yung pader. Hindi ko nararamdaman ng Panginoon. Ano kaya ang problema? Siguro iniisip natin baka hindi pa sinasagot ng Holy Spirit ang ating dalangin. Posible po. Posible. Pero base po sa ating pinag-aaralan, malinaw ang sagot. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, magiging komportable lang ang ating Panginoong Hesus. I-reveal lang niya ang kanyang glory sa atin kapag nililinis natin ang ating puso sa mga kasalanan. Ang dahilan po kung bakit hindi natin nararanasan ang Panginoong Hesus sa buhay natin, sa kabila ng pagiging matapat naman natin sa ating daily devotion, sa kabila ng pagkakaroon natin ng maraming kaalaman sa salita ng Panginoon, dahil pinapabayaan natin ang maraming kasalanan sa ating puso. Maraming nangangamoy na hindi po maging komportable ang ating Panginoong Hesus. Kaya hindi natin nararanasan kung ano yung alam natin. Magkaiba kasi ang isang Kristiyano na nagkakasala kasi nagpapabaya. Sa isang Kristiyano na nagkakasala pero nag-i-strive siya na nalinisin ang kanyang puso. Huwag tayong paninlang sa nakikita natin sa panlabas. Pwedeng sa panlabas, mataas ang moral mo. Pero sa panloob, bulok. Hindi ba ganyan ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa mga Pariseo? Kung bulok yung nasa loob, talagang hindi natin mararanasan, makikita ang glory ng ating Panginoong Hesus. Ang sinasabi nito sa atin,
Tama na mayroon tayong regular na devotion sa Word, prayer. Kailangan nating magkaroon ng malalim na pangunawa sa Gospel, sa Word of God, pero hindi po natatapos doon. Kailangan tayong sumunod. Ano ang sinasabi ni Apostle John? Kanino hahayag ng Panginoong Yesus ang kanyang glory? Sa mga nagmamahal sa Kanya. Sino yung mga nagmamahal sa Kanya? Yung mga sumusunod sa utos ng Diyos. Hindi po pwede na pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon, pero tinotolerate naman natin ang kasalanan sa ating puso, sa ating isip, at sa ating gawa. Alam niyo po ba, kahit yung mga maliliit na kasalanan, ang simpleng pagsunod sa batas trapiko, alam niyo po ba, sa isang Kristiyano, importante na sumusunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Kahit yung pagtugon natin sa kasalanan ng iba, alam niyo po ba, mag-ingat tayo. Ang normal reaction natin kapag merong nagkasala sa atin, gaganti tayo. Ang unang masisira, hindi yung ginagantihan natin, tayo mismo masisira. Kapag kinoconvict tayo ng Holy Spirit na dapat nating gawin ang isang bagay, o kaya naman merong kang gustong gawin pero malinaw mong nakikita at malinaw mong alam na mali, kasalanan, pero intentionally ginawa mo, ihina ang iyong spiritual power. Lalabo ang iyong paningin sa ating Panginoong Yesus. Kaya kailangan tayo maging seryoso sa kabanalan dahil nakataya dito ang kalidad ng ating spiritual experience. Kaya sa isang Kristiyano na nagsisikap na magkaroon ng daily devotion, posible, marami sa atin, nagsisikap na gawin nating ang ating daily devotion, araw-araw, nagbabasa tayo, nag-aaral, minemeditate natin. Bibigyan tayo ng insights ng Holy Spirit kung paano ito relevant sa atin at idinadalangin natin na i-apply sa ating puso at paunti-unti, nagsisikap din tayo na linisin ang ating puso. Sa mga maliliit na bagay, tinitrain natin ang ating sarili na sumunod. Ano ang kalooban ng Panginoon? Gaano man kasimple, kaliit, kailangan natin seryosohin. Dahil nakataya dito ang kalidad ng ating spiritual experience. At kung wala pang, hindi mo pa nararamdaman ng init, wala pa rin joy, walang satisfaction, parang ang kausap mo ay pader tuwing nananalangin ka. Anong problema? Merong ginagawa ang Holy Spirit. Bakit hindi pa natin nararamdaman? Masyado lang madaming nire-repair. Masyado lang maraming kasalanan. At kung ikaw ay magpapatuloy sa iyong commitment, sa iyong daily devotion, sa iyong commitment na out of love, susunod ka sa kalooban ng Panginoon, paunti-unti, lumilinis ang iyong puso sa maraming kasalanan. At paunti-unti, yung light, mag-i-strike sa iyong heart. Na kapag narinig mo ang pag-ibig ng Diyos, yung init, yung bigat ng kahulugan nito, mararamdaman mo, magbibigay ng joy, satisfaction, mag-worship ka. Magpatuloy ka lang. Masyado lang maraming nire-repair ang Holy Spirit. Sa sobrang dami, hindi comfortable ang Panginoong Yesus. At yung degree na lumilinis yung ating puso, yun din ang degree na makikita natin, mararanasan natin ang glory ng ating Panginoong Yesus. Pangalawang sitwasyon, at ito ang kinaroroonan ng maraming mananampalataya. Naglilingkod ka, pero walang daily communion.
sa Panginoon, kailangan nating maunawaan at malinawan ang ating kaisipan. Ang buhay pananampalataya, hindi yan unang-una pagsunod. Importante ang pagsunod, paglilingkod. Pero hindi yan ang una. Ang buhay pananampalataya, ito yung tinatawag nating personal relationship. Primarily, ang pagiging Kristiyano, ito yung pagkakaroon natin ng buhay na relasyon sa Panginoong Hesus. Buhay. At ngayon, paano natin i-grow yung relationship? Sa pagsunod ba? Hindi. Posibleng sumusunod ka pero hindi mo naman mahal yung pinaglilingkuran mo. Kaya nagre-reklamo ka, hindi ba? Kaya ang dami mong nakikitang problema. Kasi hindi mo naman mahal yung pinaglilingkuran mo. So anong dapat mong gawin? Linangin mo yung pag-ibig mo sa Panginoon. Yung relationship mo, i-develop mo. Paano? E di kilalanin mo ang Panginoong Yesus. E di kausapin mo sa panalangin. At sa ganung paraan, nag-grow yung relationship natin sa ating Panginoong Yesus. At alam niyo po ba, kapag nag-grow, ito yung titignan natin next Sunday o sa mga susunod na linggo. Kapag nag-grow yung relationship natin sa Panginoong Yesus, magkakaroon ka ng strength sa paglilingkod. Kung hindi ka nagkakaroon ng daily devotion sa Panginoon, hindi ka interesado sa Word of God, walang consistency sa iyong ginagawang pag-aaral, pag-meditate, self-examination, ganito yung magiging itsura mo. Magiging religyoso ka. Involved ka sa maraming gawain. Meron kang ministry. Pero hindi mo ini-enjoy ang Panginoon. Hindi mo nararanasan yung satisfaction. Kaya mabigat yung paglilingkod, kalaunan. Kung pag-uusapan natin yung mga bagay sa mundong ito, salapi, trabaho, career, popularity, position, power. Kapag pinag-uusapan, merong nagbibigay ng excitement sa'yo. Yung mga pangarap mo, ito yung mga pangarap mo. Ito yung mga pinagnanasaan mo. Pero sabihin sa yung pag-ibig ng Panginoon, okay lang. Wala. Alam niyo po ba, kapag ganyan yung ating attitude, malaki. Malaki ang problema natin. Alam niyo po ba, nangyayari ang ganitong klaseng sitwasyon habang naglilingkod ka. Biglang nag-strike sa akin nung iniisip ko to. Naghahanap ako ng experience natin na pwede natin makuha yung sinasabi ni Apostol Pablo. Sa relationship ng mag-asawa, ito yung sinasabi ng Bible. Nakapattern ang marriage sa relationship ng Panginoong Hesus sa kanyang church. Hindi po ba? Ang obligasyon ng asawang lalaki nakadepende sa ginawa ng Panginoong Yesus, na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa church, at ang submission ng church sa ating Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, sa isang mag-asawa, kapag minamahal nila ang bawat isa, pinaglilingkuran nila ang bawat isa, dinidevelop nila yung kanilang relationship, nag-uusap sila, ini-encourage nila ang bawat isa, ano yung culmination nun? Ano yung culmination? Ano yung peak? Yung sexual intimacy. Hindi ba yung sexual intimacy nagbibigay sa atin ng pleasure sa mga mayroong asawa? Nagbibigay ng satisfaction. Alam niyo po ba, ang sexual intimacy, temporary lang yan. Sa susunod na buhay, wala. Kasi binibigyan lang tayo ng hint ng Diyos na kapag ang Panginoong Yesus ay komportable sa ating puso, merong satisfaction. Merong joy na malalim. Kapag tama yung relationship natin sa ating Panginoong Yesus, at kapag naranasan natin ang ganitong satisfaction, anumang i-offer sa atin ng mundong ito, dahil busog tayo, walang panlasa sa atin. Anumang temptation na dalhin sa atin ni Satan,
walang panlasa. Bakit? Busog tayo. Eh di ba ganyan lang ang nararanasan natin? Kapag busog ang ating physical na katawan, ano mang iharap sa atin, walang panlasa. At ito yung nagbibigay ng strength sa atin. Ito yung nagtatama sa ating buhay. Ganito tayo tinisay ng Diyos. Naghahanap tayo ng kasiyahan, ng satisfaction. Ang problema hinahanap natin sa mundong ito, ano yung bunga? Palaging kulang. At ganito, kabigat yung ginagawa natin. Kapag ini-enjoy natin at excited tayo at nangangarap tayo sa mga bagay sa mundong ito, mas ini-enjoy natin yung mga bagay sa mundong ito at hindi ang Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, para tayong sa mag-asawa, meron kang asawa, pero ang pinagsisilbihan mo, ang ini-enjoy mo, ang sinisipingan mo, yung asawa ng iba. Adultery, spiritual adultery. At ito ay isang malaking insulto sa Panginoon na tuwing ini-enjoy natin ang pagkain, mga material na bagay sa mundong ito, opinion ng ibang tao, pero pagdating sa Diyos, boring, insulto sa Diyos. Insulto. At ang sinasabi sa atin, kung na-enjoy natin ang salapi, kung na-enjoy natin ang pleasure, ang pagkain, ang sinasabi sa atin, kung paandarin natin ang ating logic, sinasabi sa atin, mas enjoyable ang Diyos na nagbigay ng mga yan. Ang bawat pleasure at joy na maranasan natin sa mundong ito, itinuturo tayo palagi sa Panginoong Yesus. Siya lang yung tunay na makakapag-satisfy sa ating kaluluwa. Makita mo yung maraming mga taong wala kay Jesus. Nagpapakamatay sa trabaho, sa pag-iipon ng salapi, maraming kayamanan. Gusto nila ng power, maging popular, material na bagay. Isa lang yung nagmo-motivate sa kanila. Gusto lang nilang maging masaya. Pero palaging kulang. Hanggang sa dumating na mamatay ang taong ito na hindi niya nararanasan, ang hinahanap niya. Ang joy, satisfaction. Alam niyo po ba sa ating mga mananampalataya, hindi kailangan mangyari ang ganito sa atin. Hindi kailangan masayang ang ating buhay. Kay Jesus lamang natin mararanasan ang tunay na security, tunay na joy, pleasure. Kaya naman, i-invest natin, mag-invest tayo ng time sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa ating daily meditation, sa ating self-examination, sa prayer, at magiging seryoso tayo sa paglakad sa kabanalan. At paunti-unti, habang lumilinis ang ating inner being sa tulong ng Holy Spirit, paunti-unti, yung light, lumilinaw. Nagiging totoo paunti-unti ang Panginoong Yesus sa atin. Paunti-unti, tumataas ang kalidad ng iyong buhay bilang isang mananampalataya. Paunti-unti, nagiging kamukha ka ng ating Panginoong Yesus. Hanggang sa marating natin ang langit, na tuluyan natin magiging kamukha ang Panginoong Yesus. Sa susunod po nating pag-aaral, makikita natin ang bunga nito. Ang sabi ni Apostol Pablo, ang magiging bunga nito, sabi niya, magiging rooted at grounded kayo sa pag-ibig. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, sinasabi ng Bible na napupuot ang Diyos sa iyo dahil sa iyong kasalanan. Kaya sa iyo, ang Diyos, teorya lang. Alam mong may Diyos, pero boring. Hindi mo kailangan ang Diyos. Pagdating sa salapi, sa mga bagay sa mundong ito, excited ka. Pero pagdating sa Diyos, wala. Keber ka lang. Kasi, patay ka nga. Spiritually.
At ang sinasabi nito ay dahil sa iyong kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Pero hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang Panginoong Yesus, siya ang sumunod ng perfect sa mga kautusan na hindi mo kayang sundin. At siya ang nagbayad ng kasalanan bilang iyong kahalili para hindi ka na mapunta sa impyerno. Kaya ang panawagan, hindi ang magpakabuti dahil hindi ka mabuti. Hindi mo kayang sundin ang mga kautusan. Ang panawagan ay makita mo na ikaw ay makasalanan, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, kaya magdidepende ka lang kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong Holy Spirit na nagbibigay ng light sa amin upang maunawaan namin ang iyong mga salita na napakatahayog, Panginoon. Ano man ang aming nalaman ngayong umaga dahil lamang sa light na ibinibigay ng iyong Holy Spirit. Huwag kang tumigil, Panginoon. I-apply mo ito sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Ikaw ang mag-convince sa amin, Panginoon. Dahil gusto ka naming i-enjoy. Ikaw ang dinidesire ng aming kaluluwa, Panginoon. Gusto naming maging masaya, Panginoon. Humihingi kami ng tawad sa maraming pagkakataon na pilit namin hinahanap ang kasiyahan sa mga bagay sa mundong ito. Sinasayang namin ang aming buhay. Kumilos ka sa aming mga puso, Panginoon, at ilapit mo kami sa aming Panginoong Yesus, sa iyong mga salita. At ikaw ang magbigay ng desire sa amin na palaging magkipag-commune sa iyo sa panalangin, Panginoon. At power na sundin ang iyong kalooban, maging seryoso sa kabanalan. Sa ganitong paraan, Panginoon. Sa ganitong paraan, magiging komportable ang aming Panginoong Yesus. Sa ganitong paraan, i-reveal ng Holy Spirit ang glory ng aming Panginoong Yesus. Sa amin. Hindi po para sa aming glory, kundi para sa glory lamang ng iyong pangalan. Amen. Tayo po ay tatayo, awitin natin ang ating hymn.